Ito ay isang malamig na umaga ng taglagas sa New York. Sinundan ng lungsod ang walang awa nitong ritmo. Pagbusina ng mga busina, nagmamadaling hakbang, mga cellphone na nakadikit sa mga mukha. Ang mga mata ay nawala sa mga obligasyon. Sa gitna nitong disconnected crowd, dahan-dahang naglakad si Lucas kasama ang kanyang bisikleta sa kanyang tabi matapos ang isa pang paghahatid ng pagkain na huli dahil sa traffic. Hindi naging madali ang buhay para sa kanya, ngunit iginiit niyang huwag mawala ang kanyang kabaitan, kahit na tila determinado ang mundo na huwag pansinin ito. Si Lucas ay 27 taong gulang, may maitim na balat, maasikasong mga mata, laging may backpack sa likod at naka-headphone para lang sa dekorasyon. Nang araw na yon, pagod siya, pisikal at emosyonal. Pangatlong sunod-sunod na buwan na halos hindi na niya nagawang magkamot ng upa. Still, tumigil siya. Sa interseksyon ng 5th Avenue at 42nd, isang matandang babae ang nagpupumilit na manatiling patayo, napapaligiran ng punit-punit na bag, nagkalat ang kanyang mga gamit sa basang bangketa. Marami ang tumalikod, ang iba ay humihingal pa sa pagkainip. Pero nakita ni Lucas at binago nito ang lahat. Ibinaba niya ang kanyang bisikleta, yumuko at malumanay, na nagtanong, "Ayos ka lang ba, Kinang?" Ang babae na may kulay abo na buhok at isang kulubot na mukha, na may luhang mga mata, ay sinubukang ngumiti. "Walang tumulong sa akin sa napakatagal na panahon. Akala ko ay hindi ako nakikita." Tinulungan siya ni Lucas na bumangon, kinuha ang kanyang mga bag, binilhan siya ng bagong payong at sinamahan siya hanggang sa pasukan ng gusaling tinitirhan niya, isang lumang gusali na may sirasirang harapan, ilang bloke ang layo. Ilang beses siyang nagpasalamat sa kanya, ngunit bago pumasok, kinuha niya ang isang sobre sa kanyang bag at sinabing, "Panatilihin ito. Buksan lamang ito kapag nasa bahay ka. Ito ay mahalaga." Hindi maintindihan ni Lucas, ngunit tinanggap niya. Bumalik siya sa kanyang nakakapagod na gawain nang hindi naisip na ang simpleng kilos ng sangkatauhan ay malapit ng baliktarin ng kanyang buhay. Nakatira si Lucas sa isang maliit na studio apartment sa Harlem. Ibinabahagi ito sa isang kaibigan noong bata pa na nagngangalang Troy. Ang dalawa ay nagtrabaho bilang mga driver ng paghahatid para sa iba't ibang mga app na nagpapalitan sa paghahatid ng mga shift, bisikleta at kahit na mga pagkain kapag kulang ang pera. Ang kapitbahayan ay pinaghalong tradisyon at katatagan, mga makukulay na mural, musika sa mga bangketa at mga pamilyang nananatili sa kanilang pinagmulan sa kabila ng tumataas na halaga ng pamumuhay. Si Lucas ay anak ng mga imigrante sa Mexico. Lumaki siyang natutong maging maingat, igalang ang lahat at hindi umaasa ng anumang kapalit. Laging sinasabi ng kanyang ina, ang mga nagtatanim ng kabaitan balang araw ay umaani ng mga himala. Hindi talaga siya naniniwala dito, pero inulit niya ang katagang parang umaasa siyang balang araw ay magkatotoo ito. Ang babaeng tinulungan niya gayunpaman ay isang misteryo. Ang kanyang pangalan ay Margaret Winston, isang malungkot na balo, walang anak, na nakatira sa parehong apartment sa loob ng mahigit 30 taon. Kilala siya sa kanyang mga dating kapitbahay bilang ang ginang sa ika-siyam na palapag, ngunit kakaunti ang talagang nakakaalam ng anumang bagay tungkol sa kanya. Mula nang pumanaw ang kanyang asawa, bihira siyang lumabas at hindi kailanman nakikipag-usap sa sinuman. Nagtataka si Lucas, ngunit ang sobre ay nakalimutan ng halos 2 araw sa ibabaw ng aparador. Nang sa wakas ay buksan niya ito, nakita niya ang isang sulat kamay na sulat sa isang matatag, eleganting script. "Lucas, hindi mo ako kilala, ngunit may nakita ako sa iyo na iilang tao ang nagdadala ngayon. Tunay na pakikiramay. Kung binabasa mo ang liham na ito ay dahil ginampanan mo ang tungkuling ibinigay sa iyo ng tadhana." Pumunta sa opisina ng pagpapatala ng Madison Street, dala ang sobreng ito.
makakahanap ka ng hindi inaasahang katotohanan. Sa loob ng sobre ay mayroon ding itim na card na may tuktok ng isang kilalang law firm. Mula noon, wala nang magiging ordinaryo sa kanyang buhay. Kinabukasan, may pagdududa pa rin, nagbisikleta si Lucas sa nakasaad na address. Ang gusali ay kahanga-hanga na may mga haliging marmol at mga receptionist na nakasuot, isang brutal na kaibahan sa pagiging simple ng kanyang buhay. Nang banggitin ang pangalang Margaret Winston at ibigay ang itim na card, agad siyang dinala sa isang malaking silid na may matataas na bintana at madilim na kasangkapang gawa sa kahoy. "Ikaw ba si Lucas Moreno?" Tanong ng isang kahangahangang abogado na may puting buhok na nakatali sa isang bun at halos madulang postura. "Ako, bakit?" Binuksan niya ang isang folder at ipinakita ang isang bagay na hindi inaasahan ni Lucas na maririnig. Pinangalanan siya ni Mrs. Margaret Winston bilang pangkalahatang tagapagmana ng kanyang mga ari-arian at iniwan niya ito sa talaan na ito ay isang malay na pagpili na ginawa pagkatapos ng isang gawa ng tunay na pagkabukas palad. Tinulungan mo siya kapag walang ibang tao. Hindi nakaimik si Lucas. Sinubukan niyang makipagtalo upang ipaliwanag na maaaring ito ay isang pagkakamali. Ngunit ang lahat ng mga dokumento ay nandoon na may mga petsa, mga lagda, mga legal na talaan. Ito ay totoo. Mabilis na kumalat ang balita. Nagulat ang mga kapitbahay at ang ilan sa mga malalayong kamag-anak ni Margaret na hindi kailanman nagmamalasakit sa kanya sa buhay ay nagpakita ng paghingi ng mga paliwanag na sinasabing ang lahat ay kahina-hinala. Nagsimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw. Ipinapahiwatig ng mga tao na manipulahin ni Lucas ang babae o nagdusa siya ng demensya. Isang pangalawang degree na pamangkin na hindi niya alam na umiiral ay nagsampa ng kaso na sinusubukang pawalang bisa ang kalooban. Bigla, ang dalisay na kilos ng kabaitan na ginawa niya nang hindi inaasahan ng anumang kapalit ay naging isang moral at legal na labanan. Si Lucas ay nagsimulang usigin ng mga mamamahayag ng tabloid, nakatanggap ng hindi kilalang mga banta at sinalakay ang kanyang personal na buhay. Ang ilang mga kaibigan ay naalis na, maging si Troy, ang kanyang kasama sa bahay, ay nagpakita ng kawalan ng tiwala. Kasama sa pamana ang isang penthouse apartment na nagkakahalaga ng halos $2 million, isang bank account na may 6 na numerong halaga at isang pribadong art gallery na may mga painting ng mga kilalang artista. Ngunit ang pinakamatimbang ay hindi ang pera. Ito ay ang pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Gusto lang ni Lucas na mamuhay ng payapa. At ngayon ay kailangan niyang patunayan na siya ay karapat-dapat sa isang bagay na hindi niya hinangad para sa kanyang sarili. Habang hinaharap ni Lucas ang mga legal na paglilitis na dinala ng nawalay na pamangkin ni Margaret, nagsimulang makiugnay ang kanyang buhay sa mga bagong tauhan na dating nasa gilid ng kanyang kwento. Isa sa mga taong ito ay si Helen, ang tagapag-alaga ng gusaling tinitirhan ni Margaret. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may matahimik na tingin at matalas na puso. Hinanap niya si Lucas isang gabi na may dalang antigong kahoy na kahon. Palaging sinasabi ni Margaret na ang mundo ay bulag sa kabutihan. Ngunit naniniwala siya na mayroon pa ring mga anghel na naliligalig. "She called you that," sabi ni Helen na may kalahating ngiti. Sa loob ng kahon, mayroong dos-dose ng hindi na ipadalang mga liham kung saan inilabas ni Margaret ang kanyang kalungkutan, ang kanyang takot sa kamatayan at ang kanyang dalamhati sa walang sino mang mapag-iwan sa kanyang kwento. Sa isa sa kanila, mayroong isang sipi na nagsasabing, "Kung sakaling makakita ako ng isang tao na makakita sa kabila ng aking sirasirang Amerikana at ang aking nanginginig na mga kamay, iiwan ko ang aking mundo sa kanila."
Higit pa rito, inihayag ni Helen na si Margaret ay isang mahalagang tagapangasiwa ng sining noong dekada 70 na responsable sa pagpapalakas ng mga karera ng ilang mga artista. Umalis siya sa industriya dahil sa isang iskandalo na kinasasangkutan ng plagiarism at pagtataksil ng isang business partner. Mula noon, siya ay nanirahan sa pag-iisa. Inihayag ng subplot na ito hindi lamang ang lalim ni Margaret, kundi pati na rin kung bakit nakilala niya kay Lucas ang isang bihirang espiritu. Siya isang discredited delivery man at siya isang nakalimutang manggagamot parehong hindi nakikita sa kanilang sariling paraan at ngayon ay pinagsama ng isang bono na lumampas sa panahon. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, nagsimulang makakita ang media ng isa pang anggulo sa kwento. Ang isang nakalimutang babae na sa wakas ay nakahanap ng tunay na nakakita sa kanya. Ang pagdinig na tutukuyin ng kapalaran ng mana ay naka-schedule para sa isang maulan na umaga, 3 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Margaret. Puno ang courtroom, mga reporter, mausisa na manunood at maging ang mga matagal ng may-ari ng gallery na nakatrabaho niya ilang dekada na ang nakalipas. Nagpakita si Lucas na nakasuot ng hiram na suit, kinakabahan at pinagpapawisan ng malamig ang mga kamay. Ang kanyang abogado na hinirang ng isang pro bono minority advocacy group ay gumawa ng isang maselan na trabaho. Ngunit ang resulta ay tila hindi pa rin sigurado. Dumating ang pagbabago nang tinawag ang isang hindi inaasahang saksi, Harold Stein, isang kilalang kolektor ng kontemporaryong sining at isang personal na kaibigan ni Margaret noong 1970s. Pumasok siya na may matatag na hakbang at isang sobre sa kanyang mga kamay. Sumulat sa akin si Margaret 3 araw bago siya mamatay, aniya, nabasag ang boses. Sinabi niya sa akin ang tungkol kay Lucas. Sinabi niya na natagpuan niya sa kanyang mga tingin ang parehong sensitivity na hinahangad niya sa buong buhay niya sa isang artista. At iyon, sa unang pagkakataon sa mga dekada, naramdaman niyang may saysay pa rin ang kanyang buhay, humingi ng katahimikan ng hukom. Pagkatapos ay ibinigay ni Harold sa korte ang orihinal na liham na nilagdaan at napetsahan kung saan nilinaw ni Margaret na ang kanyang huling hiling ay tiyak na iwan ang lahat sa batang deliveryman na iyon na sa isang simpleng kilos ay ibinalik sa kanya ang kanyang dignidad. Nagiba ang atmosphere sa courtroom. Ang pamangkin na nakikitang nanginginig na tanto na ang kanyang mga pagkakataon ay sumingaw. Sinubukan ng kanyang abogado na mag-react, ngunit huli na. Habang papalabas ng lapitan ng mga mamamahayag, sumagot lang si Lucas. Wala akong ginawang espesyal, tumulong lang ako sa nangangailangan. Sa tingin ko ito ay dapat na normal, hindi karapat-dapat sa balita. Ngunit sa kanyang puso may nagbago na ng tuluyan. Pagkatapos ng paglilitis, si Lucas ay naging isang hindi inaasahang figura sa bayan. Mga artikulo sa pahayagan, mga imbitasyon para sa mga panayam, mga mensahe mula sa mga estranghero na nagsasabing ang kanyang mga aksyon ay muling nagpasigla ng pananampalataya sa sangkatauhan. Parang panaginip lang ang lahat, ngunit nanatili siyang pareho. Nagpasya siyang huwag agad lumipat sa minanang penthouse. Nanatili siya sa maliit na studio sa loob ng ilang linggo na nangangailangan ng oras upang makuha ang lahat. Ang mga gabi ay tahimik, ngunit ngayon ay puno ng mga pag-iisip tungkol sa kung paano ang pagpili na iyon na ginawa sa ilang segundo ay nagbago ng lahat. Si Troy, ang kanyang kasama sa silid, na dati ay malayo, ay hinanap siya upang humingi ng tawad. Ako ay nagseselos, tao. Akala ko swerte ka pero iba na ang nakikita ko ngayon. Ginawa mo ang hindi ko siguro gagawin. Niyakap siya ni Lucas. Walang sama ng loob. Hinanap din niya si Helen, ang caretaker, at inanyayahan siyang tulungan siyang ayusin ang gallery na iniwan ni Margaret. Sama-sama, nagpasya silang buksan ang espasyo sa publiko.
na may libreng pagpasok para sa mga pampublikong paaralan at mga batang artista. Ang social media ay nagsimulang tumawag sa lugar na Margaret's Refuge, isang santuwaryo para sa mga nakalimutang kwento na muling natuklasan sa pamamagitan ng sining at kabaitan. Ang pamangkin, matapos matalo sa kaso, ay sinubukang umapela ngunit sumuko dahil sa lakas ng mga testimonya at mga dokumento. Nawala ito sa balita nang dumating ito. Sa madaling sabi, paano naman si Lucas? Hindi siya tumigil sa pagbibisikleta. Pero ngayon, noong nagbibisikleta ako, hindi na ito dahil sa pangangailangan. Ito ay sa pamamagitan ng pagpili. Nagpatuloy ang ritmo ng lungsod, ngunit para sa kanya, bumagal ang mundo. Sapat lang para marinig ang kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ni Lucas na ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang pera, ang apartment, o ang biglaang katanyagan, ngunit ang posibilidad na gumawa ng isang bagay na talagang mahalaga. Nagsimula siyang mag-aral sa gabi. Nag-enroll siya sa isang kurso sa curating at art history na inspirasyon ng mga sinulat at tala na iniwan ni Margaret. Sa kanyang mga salita, natagpuan niya ang isang posthumous mentor, isang tao na kahit na sa kanyang kawalan ay gumabay sa kanya ng may kahangahangang kalinawan. Nagsimula rin si Lucas na magbigay ng mga lektura sa mga pampublikong paaralan, na nagsasabi sa kanyang kwento hindi bilang isang fairy tale, ngunit bilang isang paalala na ang kabaitan ay nagbabago ng mga katotohanan at kung minsan ay nagliligtas ng mga buhay. Nakilala ang Refugio de Margaret sa pagsuporta sa mga urban artist, mga kabataang nagpinta ng mga pader at dingding na ngayon ay nakitang naka-frame at ipinapakita ng may paggalang ang kanilang mga gawa. Gumawa ng punto si Lucas na kilalanin ang bawat isa, nakikinig sa kanilang mga kwento, kanilang sakit, kanilang pananaw sa mundo. Isang araw, ipinakita sa kanya ng isang 15 anyos na batang babae na nagngangalang Keisha ang isang larawang ipininta niya batay sa kanyang kwento. Ito ay imahe ng isang ordinaryong lalaki, nakasuot ng hood, may hawak na payong sa ibabaw ng isang nakangiting ginang. Ito ay simple, ngunit malalim. Naantig si Lucas. Nakuha mo ang lahat ng ito nang walang salita, sabi niya. Nang makitang nagiging emosyonal ang mga kabataan tungkol kay Margaret, nang hindi pa siya nakikilala, naunawaan ni Lucas. Ang kanyang pamana ay hindi lamang material, ito ay tao. Nakita niya sa kanya ang isang salamin ng kanyang sariling pakikibaka laban sa invisibility. At ngayon, ginawa niya sa iba ang ginawa nito sa kanya. Sa panloob, nagbago si Lucas. Mula sa isang tao na nakaligtas lamang, siya ay naging isang taong kumilos ng may layunin. Natutunan niyang higit na magtiwala sa sarili, pahalagahan ang maliliit na palatandaan ng buhay at maniwala na kahit na sa mabilis na mundo, may puwang pa rin para sa tahimik na mga himala. Pinananatili niya itong simple. Tinanggihan niya ang mga imbitasyon sa mga reality show at commercial. Mas gusto niya ang anonymity ng silent contribution. Sa unang tagsibol pagkatapos ng kanyang buhay, ay umupo siya sa harap ng gallery, pinapanood ang paggalaw. Sa tabi nito, isang maingat na karatula ang nakasulat, maging dahilan kung bakit naniniwala ang isang tao na karapat-dapat pa rin silang paniwalaan. At sa sandaling iyon, alam ni Lucas na hindi na siya pareho. Ang tagumpay ng gallery at ang bagong diskarte ni Lucas ay nakakuha ng atensyon ng isang International Community Arts Foundation. Nag-alok sila ng suportang pinansyal para palawakin ang proyekto sa isang kondisyon na opisyal na gagampanan ni Lucas ang tungkulin bilang tagapangasiwa ng isang taunang kaganapan na magsasama-sama ng mga artista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kahit na flattered, nag-alinlangan siya, naramdaman ko na hindi pa rin ako karapat-dapat para sa ganoong bagay. Ang takot sa kabiguan, ang pagkabigo sa mga naniniwala sa kanya ay bumalik sa kanyang mga iniisip.
Samantala, isang bagong subplot ang nabubuo. Isa sa mga artista na tinatanggap ng gallery na pinangalanang Miguel ay winasak ang isa sa kanyang mga obra ng isang hindi mapagparaya na grupo. Ang kaso ay nagkaroon ng repercussion at muling binuksan ang mga debate tungkol sa prejudice, social invisibility at cultural resistance. Ang presyon ay tumataas. Alam ni Lucas na bilang pinuno ng proyekto, kailangan niyang manindigan. Hindi lamang upang ipagtanggol si Miguel, ngunit upang muling pagtibayin ang layunin ng gallery, ang magbigay ng boses sa mga hindi kailanman nagkaroon ng puwang. Tinipon niya ang mga artista at nagpasya, buuin natin ang gawain, magkasama, at ipapakita namin ito sa gitnang plaza para makita ng lahat. Nakikilos ang komunidad. Ang epekto sa media ay napakalaki, ngunit hindi lahat ay nasa kanilang panig. Pinuna ng ilang public figure ang paggamit ng pampublikong espasyo para sa street art. Lumalaki ang tensyon. Naunawaan ni Lucas na hindi sapat na makatanggap ng isang pamana, kailangan itong suportahan ng buong tapang. Malapit na siyang gumawa ng desisyon na tutukuyin ang kanyang trajectory magpakailanman. Ang kaganapan ay naka-schedule. Ang lungsod ay manonood live upang makita kung ang invisible na batang lalaki sa bisikleta ay talagang ang lalaking karapat-dapat sa pangalang Margaret Winston sa kwento nito. Sa isang maaraw na Sabado, ang gitnang plaza ng New York ay masikip. Ang mga kamera, mausisa na manonood, kritiko ng sining, taga-suporta at maging ang mga nagprotesta laban sa kaganapan ay bumuo ng isang dagat ng hitsura at inaasahan. Sa gitna, na natatakpan ng malaking puting tela, ay ang bagong kolektibong gawa ni Miguel at ng iba pang mga batang artista sa gallery. Naroon si Lucas, nakatayo, hawak ang mikropono sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang delivery man o bilang isang hindi malamang na tagapagmana, ngunit bilang isang tagapagsalita para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Nang tumulong ako sa isang babae sa lansangan, hindi ko alam na babaguhin niya ang aking buhay, simula niya. Ngunit natutunan ko na ang maliliit na kilos ay maaaring umalingaw-ngaw ng higit pa sa malalaking talumpati. Huminto siya. Ang katahimikan ay buo. Yung gallery na ito ay hindi tungkol sa fine art o katanyagan. Ito ay tungkol sa makita ang iba. Nakita ako ni Margaret. At ngayon, gusto kong makita ng lahat ng naririto ang bawat isa sa mga artistang ito na, sa mahabang panahon, ay hindi pinansin ng lungsod na ito. Kaway-kaway, hinila ni Lucas ang lubid at nahulog ang tela. Ang iskultura na inihayag ay kahanga-hanga, isang three-dimensional na mosaic ng iba't ibang mga mukha, pinagsama ng mga linya ng makulay na kulay na may mga totoong parirala na isinulat ng mga walang tirahan, mga kabataan mula sa labas at mga imigrante. Sa gitna ng iskultura, isang imahe, si Mrs. Margaret, nakaupo sa isang bench, nakangiti, habang ang isang binata ay inabot ang kanyang kamay sa kanya sa ulan. Ang epekto ay kaagad, isang bahagi ng crowd ang nagbigay ng standing ovation. Natahimik ang iba, at kahit na ang pinakamalupit na kritiko ay nakilala, ito ay higit pa sa sining, ito ay isang buhay na manifesto ng sangkatauhan. Si Miguel, gumalaw, umiiyak na nakayakap kay Lucas. Sa unang pagkakataon, ipinagdiwang sa publiko ang kanyang sining. Sinakop ng internasyonal na pamamahayag ang kaganapan bilang isang cultural milestone. At doon, sa gitna ng plaza, napagtanto ni Lucas na nagawa niya ang imposible. Binago niya ang isang nakalimutang kilos sa isang walang hanggang kilusan. Hindi lang niya pinarangalan ang pamana ni Margaret, siya nagpatuloy kanyang legacy. Lumipas ang mga buwan mula nang mangyari ang kaganapan sa plaza.
Lumaki ang gallery, nagkamit ng mga sangay sa mga kapitbahayan na hindi gaanong pribilehiyo at nagsimulang magsilbi bilang tulay sa pagitan ng mga batang artista at mga tunay na pagkakataon. Ang pangalan ni Margaret Winston ay magkasing kahulugan na ngayon sa pagsasama at pagbabago. Si Lucas, sa kanyang bahagi, ay natagpuan ang kanyang tunay na lugar sa mundo, hindi bilang isang tagapagmana, ngunit bilang isang tagabuo ng isang bagong hinaharap. Wala na siyang anumang pagdududa tungkol sa kanyang pagiging karapat-dapat. Natutunan niya na ang tunay na pamana ay wala sa kung ano ang natatanggap ng isa, ngunit sa kung ano ang ginagawa ng isa, sa kung ano ang natanggap ng isa. Nagbukas si Troy ng coffee shop sa tabi ng isa sa mga gallery at kumuha ng mga kabataan sa mga mahihinang sitwasyon. Si Helen ang naging cultural coordinator ng proyekto at nagsimulang magturo si Miguel ng mga workshop para sa mga teenager sa mga community center. Isang gabi, sa pagtatapos ng isa pang guided tour sa gallery, natagpuan ni Lucas ang isang matandang babae sa gate, naliligaw at may mga bag na nakalatag sa sahig. Ngumiti siya, lumapit sa kanya at inilahad ang kanyang kamay. Kailangan ng tulong. Tinanggap niya ng may pasasalamat at sa paulit-ulit na kilos na iyon, tulad ng isang ikot na nagsasara ng may lambing, tila kinumpirma ng mundo na ang kabaitan ay laging nakakahanap ng paraan upang bumalik. Makalipas ang mga taon, sa pangunahing bulwagan ng orihinal na gallery, isang maingat na plaka ang na-install na may mga salitang, "Dito, isang simpleng kilos ang nagpabago ng tadhana." Doon araw-araw, ang mga bata, kabataan at matatanda ay tumatawid sa mga pintuan, hindi lamang sa pamamagitan ng sining, ngunit sa pamamagitan ng empatiya. At habang tumatakbo ang mundo sa labas, sa espasyong iyon, ang oras ay parang laging humihinto, saglit lang, para ipaalala sa atin na may pag-asa pa. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa isang taong sa tingin mo ay nangangailangan ng paalala ng kapangyarihan ng kabaitan. Mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabi sa amin kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Lucas. At kung nakaranas ka na ng katulad nito, sabihin sa amin ang tungkol dito. Mag-subscribe sa channel at magpatuloy sa amin sa higit pang mga kwentong nagbabago.